Be my girlfriend. Sabi ni Fredo kay Gemma. Ikinagulat naman ito ng babae dahil hindi pa naman niya lubusang nakikilala ang lalaki para sabihin nito sa kanya ang bagay na yon. Ha? Bakit naman? Ilang oras pa lang tayong nagkakakilala tapos gusto mo na ako kaagad maging girlfriend? Anas naman ni Gemma. Tumingin lamang ng malalim sa kanya si Fredo. Tila kinikilates ang pag-iisip nito. Hindi naman mahuli o mabasa ni Gemma kung ano nga ba talaga ang gusto ng lalaki sa kanya. Mabait naman ang lalaki at mukhang profesional. Pero ayaw niya munang magpadala sa bugso ng damdamin at magpahuli sa anumang patibong ang nais gawin ng lalaki sa kanya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Ulila na sa mga magulang si Gemma. 35 anyos at solo na lamang din sa buhay. Isa siyang OFW sa Singapore at may halos 5 taon na rin naninilbihan doon. Masipag at talaga namang sobrang tiyaga niya sa buhay. Kahit na mababa lamang ang pinag-aralan, ay talagang hindi matatawaran ng kanyang sipag, determinasyon at sinamahan pa ng diskarte. Kung ano man ang kinalalagyan niya ngayon. Nang dahil sa kanyang pagsisikap at mumunting pangarap ay nakaipon na siya ng malaking halaga at nakapundar na rin ang bahay at ilang ari-arian sa Pilipinas. Dahil wala na rin naman siyang aasahang pamilya sa Pilipinas ay umaasa na lang siya sa kanyang 6 na taong nobyong si Romel upang makibalita sa mga ari-ariang kanya nang naipundar sa kanilang lugar. Mahal, nakapagpadala na ulit ako ng pera. Para naman yan sa negosyong itatayo nating babuyan. Ay, wala naman akong alam sa pagpapatayo ng ganyan kaya sa'yo ko na lang ipinapaubaya. Wala na rin naman ako mapagkakatiwalaan dyan maliban sa'yo kaya sa'yo ko na yan ipinapaubaya, mahal. Masayang sabi ni Gemma sa kanyang nobyong si Romel sa kabilang linya. Oo naman, mahal. Ako nang bahala dito sa mga ipinapadala mo. Sisiguraduhin kong pag-uwi mo rito, makikita mo na at matatamasa mo na lahat ng mga pinaghirapan at pinagpaguran mo dyan sa Singapore. Sagot naman ni Romel sa kanyang nobya. Labis naman itong ikinatuwa ni Gemma dahil kampante siya sa sinabi ng kanyang nobyo. Nga pala mahal, ang bahay ba'y napapinturahan mo na? Tanong ni Gemma kay Romel. Oo mahal, hindi ko palang maisend ang picture pero isisend ko rin kapag maayos ng signal dito sa atin. Kaya nga dito na lang ako sa telepono nakikipag-usap sa'yo at talagang walang silbi ang mga cellphone namin dito ngayon. Sagot naman ni Romel. Ganun ba mahal? Sige, okay lang. Mas maganda nga yung nasosorpresa ako eh. Oo, tama ka dyan mahal. Siya nga pala, sa 1 taon ay uuwi ka na rito mahal ano? Usisa naman ni Romel. Bahagya namang napangiti si Gemma dahil ang totoo, bukas na bukas din ay magkakasama na sila dahil plano na sana nilang magpakasal kapag nakauwi na siya. Hindi niya lang ito ipinaalam sa kanyang nobyo dahil mas gusto niya itong sorpresahin. Oo mahal, sa 1 taon pa. At pag nakauwi na ako, itutuloy na natin ang balak nating pagpapakasal. Sagot ni Gemma. Oo naman mahal, hindi ko na mahintay dahil miss na kita. Sabi naman ni Romel. Dahil mag-e-empake pa ng mga gamit si Gemma, ay may nabuti niya na muna magpaalam sa nobyo dahil kunwari ay may trabaho pa siyang kailangang tapusin. Habang nag-e-empake ng gamit, ay hindi naman maitago ni Gemma ang kasabikan dahil sa wakas ay makakauwi na siya. Aminado siyang sa loob ng 5 taon niya na naninilbihan dito sa Singapore, ay nakakaramdam na rin siya ng pagod at pangungulila. Kaya pinrosige niya na makapag-ipon kahit pa ang naging kapalit nito ay ang matinding pagtitipid sa kanyang sarili. May mga gusto siyang bilhin para sa kanyang sarili, pero isinasantabi na lang niya muna ito para sa mas malaking pera na maiuuwi niya sa Pilipinas.
Hindi madali ang maging OFW. Lalo pa kung may pamilya ka na maiiwan sa Pilipinas. Ngunit sa kaso ni Gemma na wala na rin namang pamilya bukod kay Romel, ay mas maluwag ang kanyang isip at kakaunti lamang ang alalahanin para mas makapagtrabaho siya ng maayos sa ibang bansa. Ang lagi niyang payo sa kanya ng ilang mga Pilipino roon sa Singapore na nakakasalamuha niya, ay mas magandang mag-ipon na rito sa ibang bansa para pag uwi sa Pilipinas ay negosyo na lamang ang itatayo para makapagpahinga na rin ng tuluyan ang kanilang isip at katawan. Na mas mahalaga pa rin ang pagiging praktikal kaysa sa mga taong ubos-ubos biyaya at maluho. Dahil ang bawat pawis na pumapatak sa sahig mula sa balat ng mga masisipag na OFW ay katumbas na ng kanilang mga pangarap at pagsisikap para sa kanilang mga pamilya. Sa kabilang banday ng sumunod na araw ay ayos na ang lahat ng gamit ni Gemma at handa na rin siyang umalis sa bansang tumupad ng kanyang mga pangarap, sa Pilipinas. Habang nasa eroplano ay hindi na nga makatulog itong si Gemma dahil sa labis na kapanabikan na makapiling ng kanyang nobyo. At hindi lang yon, kundi para makita na rin ang lahat ng kanyang naipundar at malasap ng katas ng kanyang pinagpaguran at pinaghirapan sa Singapore. Naging mabilis lang ang biyahe at hindi na namalayan ni Gemma na sa wakas, sa loob ng 5 taon ay nandito na rin siya sa Pilipinas. Naramdaman niya ang kapahingahan at proteksyon nang maituntong niya na ang kanyang 2 paa sa kanyang lupang sinilangan. Kumuha kaagad siya ng taxi at isinakay na lahat ng kanyang mga gamit. Kailangan pa niyang sumakay ng bus pa uwi sa kanyang probinsya sa Mabini, Batangas. Habang si Romel naman ay walang kamalay-malay na pauwi na ang kanyang nobyang si Gemma. Ilang oras din ang kanyang naging biyahe at talagang pagod na si Gemma. Ngunit sa isip niya ay mabilis na naman itong mapapawi kapag nandun na siya sa kanyang malaking bahay na pinatayo malayo sa ibang mga kabahayan. Dahil mas gusto ni Gemma ng tahimik at payapa at tanging ihip lamang ng hangin at huni ng mga ibon ang maririnig sa kanyang paligid. Pagbaba niya ng tricycle ay doon na kaagad bumungad sa kanyang bahay na kanyang naipundar. Malaki na animoy isang rest house. Ibinaba niya sandali ang kanyang maleta at saka tinitigan muna ang bahay na iyon. Pasimple pa nga siyang napangiti at napaluha dahil sa natutunghayan niya ngayon. Umuwi siya rito isang beses bago matapos ang bahay na ito kaya ngayon na gawang-gawa na talaga ay mas lalo na siyang naging kampante. Sa isip niya ay magaling talagang mag-budget ang kanyang mapapangasawa dahil maging ang garahe nito at garden ay sadyang pulido at pinag-isipan. Papasok na sana ng gate dahil bukas naman ito ngunit natigilan siya nang tahulan siya ng malaking aso kaya napahakbang na ulit siya pabalik sa labas. Sa isip niya ay baka bumili ng aso si Romel kaya doon ay tumawag na siya. Romel? Romel? Malakas na tawag ni Gemma habang nandun sa labas. Ilang segundo rin siyang naroon nang lumabas ng isang dalagita na nakapantulog pa ang suot na damit. Nagtaka naman ang bata kaya nagtungo siya sa gate para saraduhan ito. Nabigla naman si Gemma sa ginawa ng bata at nagsimula ng maguluhan sa nangyayari. Ne, saglit lang. Nariyan ba si Romel? Kami kasi ang nakatira dyan. Pakisabi naman na nandito na ako. Nasa labas na kamo si Gemma. Utos ni Gemma sa bata. Napakunot naman ang noon ng bata sa pagtataka habang hawak-hawak ang tali ng aso. Excuse me? Hindi ko po kilala kung sinong tinutukoy ninyo. At saka, kami pong nakatira rito. Wala pong Romel na nakatira rito. Sagot ng bata. Maya-maya pa ay lumabas na ang marahil magulang ng bata. Honey, may problema ba dyan? Tanong ng kanyang ina habang papalabas ang pintuan. I think, Mom, yes. She's claiming kasi na siya raw ang nakatira rito. Lumapit na rin ang kanyang ina doon sa kanilang kinaroroonan. Nakatayo pa rin si Gemma doon sa labas habang nakatitig sa mag-ina at gulong-gulo pa rin sa nangyayari. Gusto niyang maliwanagan. Muli niyang tiningnan ang address ng bahay kaya hindi siya maaaring magkamali na ito talaga ang bahay niya. Ito ang bahay na kanyang pinatayo ilang taon nang nakakaraan. Excuse me, miss, sino ho ba sila? Kunotong tanong ng ginang kay Gemma. Siya marahil ang ina ng dalagita.
Hindi pa kaagad nakasagot nun si Gemma. Napatingin pa nga ang ginang sa daladala nitong mga gamit at maleta. Magandang umaga ho. Ako ho si Gemma. Gusto ko lang masiguro na itong number 48 Kawayan Street, Mabini, Batangas, ano? Paniniguro ni Gemma. Kaagad namang tumango ang ginang. Oo, ito nga. Sino ho ba kayo at anong kailangan ninyo? Muling tanong ng ginang na unti-unti nang tumataas ang tono ng boses. Alam naman talaga ni Gemma ang address na ito at napapailing na lamang siya kung bakit kinailangan pa niyang siguruhin sa babae ang address ng kanyang tirahan. Miss, mawalang galang na ho ah. Akin ho kasi ang bahay na yan. Pinagawa ko habang nasa Singapore ako. Yung nobyo ko hong si Romel, siyang nag-asikaso lahat ng yan kasama rin ng titulo. Ang nais kong malaman ay kung nasaan ho siya. At ako ho dapat ang magtanong kung sino ho ba kayo at bakit kayo nasa pamamahay ko. Pinipigilan pa rin ni Gemma ang kanyang sarili na magalit at pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Abay, baka ho nagkakamali kayo. Misis, sa amin na ho ang bahay na to at 1 taon na ho kami nakatira dito. At oho, may kilala ho akong Romel dahil yung taong yon ang nagbenta sa amin ng bahay na to. Kung may hindi man ho kayo pagkakaunawaan tungkol sa bahay na to, abay labas na ho kami doon dahil sa amin na ho nakapangalan ng titulo ng bahay na ito. Kaya mawalang galang na ho kung wala pa ho kayong sasabihing iba pa ay maaari na kayong umalis dahil natatakot na ho ang anak ko sa inyo. Wika ng ginang. Sa pagkakataong yon ay biglang nanlumo si Gemma. Naisip niya na kaya pala lagi na lamang silang sa telepono nag-uusap ni Romel ay para maitago na wala siya dito sa bahay. Pero para mas makasigurado pa ay hindi muna siya umalis. Bagkus hiniling na makita ang sinasabi ng ginang na titulo na nakapangalan sa kanila. Hindi ho ako naghahanap ng gulo, Mrs. Hindi ko rin ho intensyon na takutin ang anak ninyo. Pero ang sa akin ho kasi ang bahay na yan, ilang taon ko na hong pinagpaguran at pinaghirapan ng perang ginastos ko para sa pagpapagawa ng bahay na yan. At saka kailanman ho ay hindi ho ako magagawang lokohin ni Romel. Mahal na mahal ako ng nobyo ko kaya hindi ho ako naniniwala sa mga sinasabi ninyo. Ipakita nyo na ho muna sa akin ang titulo na sinasabi nyo na sa inyo na nakapangalan ngayon. Paghahamon pa ni Gemma sa babae. Para matigil na rin ay pumasok sandali ang ginang sa loob at saka kinuha ang titulo ng bahay. Ibinandera lamang niya ito sa may gate habang si Gemma naman ay nasa labas pa rin na tila nawala na ng karapatan na makapasok sa sarili niyang pamamahay. Lumapit si Gemma sa may gate upang mas makita niya ang nakasulat sa papel na yon at doon niya napatunayang totoo nga ang sinabi ng ginang na hindi kay Gemma nakapangalan ng bahay na yon. Sa pagkakataong yon ay biglang nanlumo si Gemma. Gusto niyang umiyak sa sama ng loob at sa galit. Ni hindi niya alam kung saan hahanapin ngayon si Romel. Unti-unti na ngang naginig ang kanyang mga tuhod at tila sa isang iglap ay naubos na ang lakas. Kani-kanina pa man din ay sobrang excited na siya na sa wakas ay makikita na rin niya ang kanyang pinaghirapan. Maaaring nakita na nga niya, pero kailanman ay hindi naman niya matatapakan o malalasap man lang. Siguro naman hoy, kumbinsido na kayo sa ipinakita ko kaya umalis na ho kayo. Kapag nanggulo pa ho kayo ay tatawag na ako ng pulis. Sa mga oras na yon ay wala na rin nagawa pa si Gemma kundi ang umalis. Masakit man sa kanyang kalooban ay kailangan niyang lisanin ang tirahan na ngayon ay hindi na sa kanya. Ni hindi mo lang niya natulugan o naayusan ang mga gusto niyang palamuti at disenyo. Tapos may iba na palang nagmamay-ari nito. Habang naglalakad nga patungo sa dating kubo na kanyang tinitirhan, ay bigla na lamang siyang napaluhod sa daan dahil kusa na lamang bumigay ang kanyang mga tuhod sa labis sa panghihina. Hindi niya matanggap ang nangyari. Naglaho na lahat ang kanyang pinaghirapan. Kusa na rin tumulo ang kanyang mga luha na tila bumalik ulit siya sa una. Samantala, habang nasa daan ay nakita naman siya ng kanyang matalik na kaibigan na si Christine. Naglalako ito ng kakanin at saktong patungo sa malaking bahay kaya nakita niya si Gemma. Gemma? Ikaw ba yan? Tanong ni Christine kay Gemma. Nakatulala lang ang babae sa kawalan.
Bigla na lang siyang kumawala sa sarili niyang sistema na naglahong lahat na parang bula. Nang masigurado ni Christine na si Gemma nga itong nasa kanyang harapan, ay mabilis niyang ibinaba muna ang nilalakong bilaon ng banana queue at saka nilapitan ang kanyang kaibigan. Diyos ko, oo nga, ikaw nga si Gemma, anong nangyari? Anong ginagawa mo dyan? Kailan ka pa dumating? Sunod-sunod na tanong ni Christine. Wala naman siyang nakuhang sagot sa babae bagkos ay nakatulala pa rin ito. Tinulungan na lamang ni Christine na makatayo si Gemma at isinama doon sa may kahoy na upuan sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Nakaharap sila ngayon sa malawak na bukirin, tahimik at payapa. Mas lalong naramdaman ni Gemma yung sakit sa mga nangyayari sa kanya. Uy, Gemma, ano ba kasing nangyayari? Bakit ka nakalupagi dyan sa daan? Nag-aalalang tanong ni Christine. Marahan namang tumingin si Gemma sa kaibigan. Punong-puno ng mga luha ang kanyang mga mata. Nakaramdam naman ng awa si Christine sa kaibigan dahil sa pakiwari niya ay mabigat ngang pinagdadaanan ng kanyang kaibigan. Si Romel, may ideya ka ba kung nasan si Romel? Nanginginig na tanong ni Gemma kay Christine. Hindi na muna nakaimik si Christine ngunit may alam na din siya na hindi pa niya masabi dahil hindi pa naman niya napapatunayan. Ang alam ko, doon na sila tumitigil sa Tagaytay. Nauutal na sabi ni Christine. Lalo namang napakunot ang noo ni Gemma. Sila? Sinong sila? Tanong niya na nanilisik ang mga mata. Si Ella. Yung pinsan mo. Sa katunayan na nagchichismis na silang dalawa rito. Hindi ko naman mapakialaman dahil alam mo namang hindi ako close sa dalawang yon. Hindi ko rin naman masabi sa'yo dahil hindi pa rin naman ako sigurado at ayoko rin na mag-isip ka pa doon sa Singapore. Pero ang alam ko nga ay nakabili na sila ng condominium sa Tagaytay. Base lang yan sa mga sabi-sabi sa paligid Si Ella ang isa sa pinaka-close na pinsan ni Gemma na nililink ngayon sa pangalan ng kanyang nobyong si Romel. Ni hindi ito sumagi sa kanyang isipan na mambababae ang kanyang nobyo tapos sa mismong pinsan pa niya. Sa pagkakataong yon ay porsigido na talaga si Gemma na makita at makausap ang kanyang nobyo. Gusto niyang marinig mula mismo sa labi nito ang totoo. Kung ano bang dapat niyang paniwalaan. Sinubukan niyang tawagan ang number ni Romel ngunit hindi ito sinasagot. At dahil wala na siyang ibang naisip na ideya at hindi na rin man niya alam ang kanyang pupuntahan sa Tagaytay kung sakaling pupunta siya doon, ay minabuti na lamang niyang kina Ella na mismong bahay magtungo. Gusto rin niyang makausap ang mga magulang nito upang maliwanagan. Wala nga rito si Ella. Hindi ko na alam kung ano na nga ba nangyayari sa pinsan mong yon. Simula nga nang umalis yun dito ay madalang na rin siyang tumawag. Ni hindi naman sinasabi kung ano nga bang nangyayari sa kanya. Ni hindi nga namin alam kung may trabaho pa yon o kung buhay pa siya. Galit na wika naman ni Ginang Marife sa pamangking si Gemma. Maging sila pala hindi na rin maintindihan ang nangyayari sa kanilang anak simula nang makilala nito si Romel. Tila nga nabulag na ng pag-ibig kaya biglang nagbago na lamang ang pag-uugali ng anak nilang si Ella. Hindi ho ako aalis dito, tiya. Alam kong pauwi ngayon si Romel at sigurado akong pupunta sila dito. Mariing sabi ni Gemma. At hindi talaga siya umalis at matigang hinantay ang dalawa. Ano ba kasing ginawa sa'yo ng pinsan mo? Kung yung mga bali-balita dyan tungkol sa pakikipagrelasyon niya sa nobyo mong si Romel, ay hindi namin alam yon, Gemma. Papayagan kitang huwag umalis dyan pero ayaw kong gagawa kayo ng iskandalo rito sa pamamahay ko. Wika ng Ginang. Tila nga pumasok lamang sa kaliwa at lumabas sa kanan ng sinabing Ginang Marife sa tenga rin ni Gemma. Desidido na siya sa maaaring mangyari ngayon. Ang gusto lamang niya ay marinig sa mismong bibig ni Romel ang totoo. Ilang oras din siyang naghintay doon nang sa wakas ay dumating na rin si Ella. Si Romel naman noon ay nasa labas at noon na lamang hinintay si Ella. Ella, mabuti naman at naisipan mo pang umuwi. Bungad ng kanyang ina sa kanya. Dire-diretso lang si Ella at kukuha lang sana ng ilan niyang gamit nang kusa niyang matigilan na makita si Gemma sa may sala na nakaupo at nakatingin sa kanya. Gemma?
Gulat na sambit ni Ella. Tumayo na rin si Gemma at binaling ang tingin sa labas. Doon ay nakita niya si Romel. Dahil si Romel lang naman ang pakay ni Gemma, ay mabilis na itong lumabas at binaliwala na lamang kanyang pinsang si Ella. Gemma, sandali lang! Sigaw ni Ella. Pigil-pigil naman siya ng kanyang ina. Huwag ka nang makialam sa kanilang dalawa. Puro problema na lang talagang dala mo rito, Ella. Mahina at mariing sabi sa kanya ng kanyang ina. Ngunit pilit pa rin nagpupumigla si Ella at sinundan si Gemma sa labas. Gemma! Sigaw ni Ella. Nang marinig naman ni Romel ang sigaw ni Ella ay kagad na itong napalingon sa kanila. Romel? Matalim na banggit ni Gemma sa pangalan ng kanyang nobyo. Tila naman nakakita ng multo si Romel. Nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa buong pag-aakala niya ay nasa Singapore pa si Gemma. Gemma? Anong ginagawa mo rito? Hindi ba't nasa Singapore ka? Nauutal na tanong ni Romel sa kanyang nobya. Nakatayo naman doon sa likod si Ella at ang kanyang ina habang pinapanood ang muling pagkikita ng dalawa. Oo, pero ngayon nandito na ako. Nasorpresa ka ba? Hindi mo ba inaasahan ang pagbabalik ko? Nagulat ka ba, Romel? Gusto nang umiyak ni Gemma pero pilit pa rin niyang pinipigilan ito para hindi siya kaawaan ng mga naroon. Muling itinikom ni Gemma ang kanyang kamao at nanginginig na rin ang kanyang buong kalamnan dahil sa galit. Bakit hindi ka malang nagsabi? Di sana nasundo kita. Maang-maangan ni Romel. Oh? Ngayon nandito na ako? Tara na, umuwi. Oh, may uuwian pa ba ako, Romel? Mariin niyang tanong. Nanlisik na rin ang kanyang mga mata sa galit. Sa pakiramdam ni Romel ay tila may alam na nga si Gemma kaya hindi niya alam kung paanong palulusutan pa ito. Ano? Bakit hindi ka makapagsalita? Dahil ba ang totoo ay wala na akong bahay na uuwian? Ha? Romel, anong ginawa mo? Bakit ibang tao ang nakatira sa mismong pamamahay ko? Sa mismong bahay na ipinundar ko na pinaghirapan at pinagpaguran ko sa ibang bansa? Ano nangyari, Romel? Gigil na tanong ni Gemma kay Romel. Tila nga wala na rin mailulusot pa si Romel kaya sinabi na rin niyang totoo. Wala na rin namang kwenta kung itatanggi ko pa. O magsisinungaling pa ako. Total alam mo na rin naman ang totoo. Sige, sasabihin ko na. Oo, Gemma. Hindi na nga sa atin ang bahay na yon. Wala na. Matagal na. Niloko kita. Ano, ayos na ba sa'yo? Matagal na kitang pinapauwi, di ba? Kasi miss na kita. Pero ayaw mo. Mas gusto mo pa rin magpakasasa doon sa pera mo at ipamukha sa akin na wala akong silbi. Nasunod-sunuran mo lang dito sa Pilipinas. Nangulila ako sa'yo, Gemma. Kaya na makilala ko si Ella. Siyang nagpuno lahat ng pagkukulang mo. Sambit ni Romel. Ang kapal ng mukha mo. Lahat-lahat binigay ko sa'yo, Romel. Akala mo ba masarap ang buhay ko doon sa Singapore? Akala mo ba nagpakasarap lang ako? Masarap ba yung magpaalipin ka sa mga dayuhan? Masarap ba yung mura-murahin ka sa konti mong pagkakamali? Masarap ba yung gabi-gabi akong nangungulila sa tunay na pagmamahal at pag-aalaga, Romel? Gustuhin ko mang umuwi. Pero paano? Kung hindi naman stable ang buhay natin dito. Kaya nga ako ng ibang bansa, diba? Para hindi natin maranasan pa yung hirap dito sa Pilipinas. Kaya nga ako umalis, diba? Kahit mahirap at masakit sa loob ko. Dahil gusto kong pag-uwi ko, ayos na tayo. Magpapatakbo na lang tayo ng negosyo. Hindi ba yun naman talagang pangarap natin? Pero anong nangyari, Romel? Bakit biglang naging ganyan ang rason mo? Kung ayaw mo na sa akin, kung hindi mo na ako mahal, kung napuna na ng iba yung pagkukulang ko bilang nobya mo, sana sinabi mo sa akin. Sana inamin mo. Kasi ang sakit, Romel, na pating mga pinaghirapan ko, dinamay mo. Hindi kita maintindihan. Napakawalang hiya mo.
Buong akala ko, makakapahinga na ako pag-uwi pero impyerno palang naghihintay sa akin dito. Doon ay tuluyan na ngang bumugso ang damdamin ni Gemma at tuluyan ng tumulo ang kanyang mga luha. Ikaw, Ella, paano mo naatim ng kalooban mo na saluhin ang obligasyon na hindi naman para sa'yo? Paano naatim ng sikmura mo na kainin ng pagkain hindi naman laan sa'yo? Sa bagay, yan naman ang nararapat sa mga katulad mo. Ang sumambot ng tera-terahan. Galit na sabi ni Gemma nang bumaling ang atensyon nito kay Ella. Mas bata sa kanya ng 3 taon si Ella, kaya nagustuhan din ito ni Romel dahil bata at sariwa pa. Hindi na rin naman nakaimik pa ang ina ni Ella dahil alam niyang nasa maling landas ang anak at ayaw niyang konsintihin ang masamang asal nito. Hawak na lang niya ng mahigpit ang braso ni Ella at pinipigilang patulan pa si Gemma. Ang kapal ng mukha mo para sabihin sa akin yan, Gemma. Kasalanan ko bang mas maganda ako sa'yo? At mas bata kaya nanawa na kaagad sa'yo si Romel? Mapera ka nga, pero boring ka. Hindi mo alam ang tunay na kahulugan ng kaligayahan dahil puro pera lamang nasa isip mo. Mataray na sabi ni Ella kay Gemma. Hoy, kung may mas makapal man na mukha sa ating dalawa, walang iba kundi ikaw. Palibhasa, asa ka pa rin sa magulang mo dahil tamad ka. Tunay na kaligayahan? Anong tunay na kaligayahan sa'yo? Ang makitang mga magulang mo na nagkakandarapat, nagkakakandakuba sa pagtatrabaho at pag-aararo? May malaman ka lang? Habang ikaw, walang pakialam dahil abala ka sa pagtamasa sa tunay na kaligayahan na sinasabi mo. Oo, tama ka. Mukha akong pera. Ambisyosa ako. At alam mo kung bakit? Dahil may pangarap ako. At kung nayayabangan ka, dapat lang. Dahil wala kang kwentang anak. At puro problema lamang ang dala mo sa mga magulang mo. Tama na yan, Gemma. Ella, hindi naman kayo dapat ang nagbabangayan dyan. Dahil yung walang yang lalaking yan ang punot dulo ng lahat. Kung hindi niyan dinaskartehan tong si Ella, edi wala sanang gulo. Pumagitna na rin si Ginang Marife. Ngunit talagang matigas ang ulo ni Ella at pilit pa rin inalis ang kamay ng kanyang ina at saka tumakbo sa tabi ni Romel. Hindi, huwag niyong idadamay si Romel. Mahal ko si Romel. Nagmamahalan kami. At kung ano man ang namamagitan ngayon sa aming dalawa ay hindi magbabago ng dahil lamang sa pagbabalik mo. Halika na, Romel. Iwan mo na lang ang babaeng yan. Hayaan mo. Ibabalik ko ang lahat ng mga nakuha ko. Maging masaya ka sana. Sabi pa ni Romel. Nararapat lang na ibalik mo dahil kakasuhan ko kayong dalawa sa oras na hindi pa mabalik sa akin ang naipundar ko maging ang mga perang pinadala ko sa'yo. Pambabanta naman ni Gemma. Tuluyan na rin umalis ang dalawa na tila wala nang ang pakialam sa nararamdaman ni Gemma. Naiwan naman doon si Gemma na nakatayo na luhuan at labis ang sama ng loob. Pinilit niyang maging matapang at labanan ng kanyang nararamdaman, pero wala eh. Tao lang siya na likas na mahina at sumusuko rin. Napakasakit ng ginawa sa kanya ni Romel at Ella. Lalo pa nang malaman niya mula sa iba na ibinili na nga ni Romel ng condo unit sa Tagaytay ang napagbentahan niya sa bahay ni Gemma na iniregalo niya para kay Ella. Hindi lubos maisip ni Gemma na mangyayari ito sa kanya. Ngayon na walang-wala na siya, ay kailangan niyang muling magsimula sa una. Kailangan niya muling magbanat ng buto. Wala pa rin naman siyang sapat na pera para ibayad ito sa abogado kaya sa ngayon ay pinalampas niya na lang muna ito. Para makalimot at maibsan man lang kanyang nararamdaman ay nagtungo siya sa tabing dagat na ang katabi ay pribado at eksklusibong resort. Doon sa tabing dagat ay nagpalipas siya ng lungkot, pagkamuhi at sama ng loob sa mga nangyari. Naupo siya sa may dalampasigan at nagdala pa ng ilang bote ng alak. Wala na siyang matakbuhan. Wala na siyang maiyakan. Hindi niya na maintindihan at malaman pa kung paano makakausad sa buhay. Bisit na buhay na to. Ang gusto ko lang naman ay sumaya. Ibinigay ko naman lahat ng gusto mo. Ibinigay ko naman lahat ng mga bagay na makakapagpapasaya sa'yo. Kahit wala nang matira sa akin basta masaya ka, ayos na ako. Pero bakit ganito? Bakit ganitong sinukli mo? Bakit mo nagawang ipagpalit pa rin ako sa iba? Napakakapal na mukha mo.
Anong karapatan mo para gawin sa akin to? Pati ang bahay na pinagpaguran ko ng ilang taon sa Singapore ay ibinenta mo? Para lamang ibigay sa walang kwenta kong pinsan? Paano niyo nasisikmurang manloko ng tao? Diyos ko, tulungan niyo ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Ayoko na. Gusto ko nang sumuko. Inilabas ni Jem ang kanyang saloobin. Saksi ang lawak ng karagatan at mga rumaragasang alon. Saksi ang bilog na buwan na nagsisilbi niyang ilaw at lilim sa malalim na gabi. Hindi niya naalintana kung may iba mang nakakarinig pa sa kanya at wala na siyang pakialam kung sino man ang makakakita sa kanya. Manhid na nga ang kanyang katawan dahil sa sakit na pinagdaanan at hindi niya na maramdaman pa ang lamig na simoy ng hangin na dumadampi sa kanyang balat. Basta ang alam niya, malungkot siya. Sobrang lungkot. Hindi niya alam kung paano patatakasan, kung paano pa malalampasan. Ang gusto lamang niya ay magpakalango sa alak. Nang sa ganon kahit sa konting oras, ay makalimutan niya ang lahat ng nangyari sa kanya. Huwag kang susuko. Parang sinabi mo na rin na nagpatalo ka sa kanila. Boses naman yon ng isang lalaki sa kanyang likuran na nagsalita. Lumaklak muna si Gemma sa hawak niyang beer at saka nilingon ng lalaki. Tiningala niya ito dahil nakatayo iyon. Nakasuot ang lalaki ng puting t-shirt at itim na board shorts. Nanliit nga ang mga mata ni Gemma habang pinipilit na mukhaan ng lalaki. Isa pa'y may tama na rin siya ng alak kaya namumungay na ang kanyang mga mata at namumula ng pisngi. Dahil matangkad ang lalaki at medyo madilim na rin ang paligid, ay minarapat na lamang ni Gemma na tumayo upang mas maaninag niya ang mukha ng lalaking yon. Pinilit nga niya makatayo kahit na nawala na siya sa balanse. Hoy, sino ka? Hindi ko hinihingi ang opinyon mo ha? Kung gusto ko na sumuko, susuko ako. Walang sino man ang pwedeng magdikta sa dapat o hindi ko dapat gawin. Sabi ni Gemma na pagewang-gewang na rin ang katawan habang hawak-hawak ang bote ng alak. Tumingin na lamang sa kanya ang lalaki at saka ngumisi. Maya-maya pa'y tila naman umikot na ang buong mundo ni Gemma. Hindi niya na malaman ang gustong mangyari ng kanyang sikmura. Ilang sandali pa'y napahawak na siya sa kanyang bibig at dumiretso na sa katawan ng lalaki at saka sumuka. Napakunot na lang noon ang lalaki at saka napakagat sa kanyang pang-ibabang labi. Now I admit, malas na talaga ako sa buong araw na to. Sabi ni Fredo, yung lalaki. Isa siyang baguhang attorney at halos kaedaran na rin ni Gemma. May masama na rin siyang pinagdadaanan sa pag-ibig kaya naman ramdam na ramdam niya ang nararamdaman ni Gemma kaya gano'n na lamang ang kanyang pagsasalita kanina. Are you done? Ang lawak-lawak ng dalampasigan, no? Sa akin mo pa talaga naisipang sumuka. Dagdag pa ni Fredo. Pangit ang araw niya ngayon dahil sa hindi matagumpay na hearing kanina. Nang maisuka lahat ni Gemma ay saka pa lamang siya nahimasmasan. Tila nga nailabas niya na lahat ng alak na ininom niya kanina. Habang si Fredo naman ay walang choice kundi hubarin ang damit na sinukahan ni Gemma. Nang mahimasmasan si Gemma ay inayos niya ng sarili. Pinunasan niya ang mukha at saka muling tumingin sa lalaki. Sorry, akin na yung damit mo. Hayaan mong labahan ko para sa'yo. Nauutal na paghingi ng paumanhin ni Gemma kay Fredo. Nakatingin lang sa kanyang lalaki. Napabuntong hininga na lamang ito sabay na pailing. So, saan mo lalabhan? May cottage ka ba rito or room? O huwag mo sabihin dyan mo mismo sa dagat lalabhan. Masungit na tanong naman ni Fredo. Bigla namang napaisip si Gemma. Tama nga ang lalaki. Naaalala niyang dayo lang pala siya sa dagat na yon at hindi umarkila ng room o cottage kaya hindi niya alam ngayon kung saan lalabhan yung damit na nasukahan niya. Napalingalinga lang ng tingin si Gemma habang nag-iisip ng maisasagot sa tanong na yon ni Fredo. Halika, sumunod ka sa akin. Wika ni Fredo tsaka tumalikod na at naglakad. Marahil ay patungo sa kanyang kabana. Saan tayo pupunta? Utal na tanong naman ni Gemma. Wala na rin siyang nagawa kundi ang sumunod sa lalaki. Ilang sandali pa ay nakarating na rin sila sa kabana na tinutuluyan ni Fredo. Pinapasok niya doon si Gemma. Habang si Gemma naman ay tamang sunod lamang sa sasabihin ni Fredo. Pasok ka.
Pumasok naman si Gemma habang bitbit ang t-shirt ng lalaki na kanyang nasukahan. Pumayag siyang sumama sa lalaki para malabhan lamang ang damit na iyon at wala ng iba. Nahihiya kasi siya sa kanyang ginawa, lalo pat mukhang respetado at profesional ang lalaki. Sige, gawin mo na, sabi ng lalaki kay Gemma. Umupo ito sa gilid ng kanyang kama at saka tumingin sa babae. Bigla namang kinabahan si Gemma sa utos na yon ng lalaki. Nanlaki pa nga ang kanyang mga mata at bahagyang napahawak sa kanyang dibdib. Anong ibig mong sabihin? Nagtatakang tanong ni Gemma sa lalaki. Napangisi naman ang lalaki. Ang sabi ko, gawin mo na ang gagawin mo. Ano bang dahilan kung bakit ka sumama sa akin dito? Tanong ng lalaki na may namumungay ng mga mata. Lalaban tong damit mo. Utal na sagot naman ng babae. Oh, di laban mo na. Ano pa bang iniisip mo? O baka naman may iba ka pang gustong gawin? Taas kilay naman na tanong ni Fredo kay Gemma. Mabilis namang umiwas ang tingin si Gemma sa lalaki at saka tumingin sa kisame. Oh, wala. Sige na, maglalaban na ako. Sabi nito at saka nagtungo na sa may lababo ng kabanang yon. Tanaw pa rin ni Fredo ang kinaroroonan ng babae dahil halos katapatan lang yon ng kanyang kama. Ilang distansya lang din ang layo nila mula sa isa't isa, kaya malaya niyang napapanood ang paglalaban ng babae. Kagagaling mo lang sa breakup, ano? Paunang tanong ni Fredo kay Gemma. Napatingin naman sa kanyang babae. Oo, at ayoko nang maalala pang lalaking yan. Matalim na sagot ni Gemma at saka muling nagseryoso ang kanyang muka. Bakit naman? Sa narinig ko kanina parang ang dami mo nang naibigay sa kanya. Lahat ng pinaghirapan mo, tama? Muling usisa ng lalaki. Muling napatingin sa kanya ang babae. Nakakahiya, wag na nating pag-usapan. Sagot naman ni Gemma. Bakit naman? Okay lang naman sa akin. Actually, I'm here to unwind dahil kagagaling ko lang din sa breakup. Oh, not just a simple breakup, but an annulment process. Nanlaki naman ang mga mata ni Gemma. Hiwalay ka rin? Pero mas masakit pala yun sa'yo dahil asawa mo na. Wika ni Gemma. Yes, that hurts. Kasi mahal na mahal mo yung tao eh. Pero bakit ganun? Hindi maabot ng IQ ko yung mga dahilan kung bakit kailangan pa rin magloko ng isang tao sa kanilang partner. Kung wala ka namang ibang ginawa, kundi ibigay ang kasiyahan nila at mahalin sila. Bakit kaya may mga ganong tao, ano? Sa tingin mo, bakit kaya? Doon ay nagsimula na rin mag-open si Fredo sa kanyang naging karanasan din sa pag-ibig. Siguro dahil hindi naman talaga nila tayo mahal. Dahil kung alam mo naman sa sarili mo na hindi ka nagkulang, kung alam mo naman talaga sa sarili mong mahal ka niya, siguro hindi niya magiging option ang saktan tayo at ipagpalit sa iba. Kung totoong mahal nila tayo, hindi na dapat sasagi sa isipan nilang saktan tayo. Kaya masakit man aminin sa sarili ko. Pero masasabi kong baka nga hindi ako mahal ng dati kong nobyo. Baka nga hindi pa ako sapat para sa kanya. Ikaw, baka nga hindi ka rin sapat para sa ex-wife mo. Ang mahalaga, alam mo sa sarili mo hindi ikaw yan nagkulang. Sandali namang napayuko si Gemma. Sabay tulo ng luha. Bakit ka umiiyak? Tanong naman ni Fredo. Sisingot-singot pa nga ito habang pinupunasan ng kanyang braso ang mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang galing ko kasing mag-advise sa iba pero mismong sarili ko hindi ko ma-comfort. Hindi ko mapakalma. Ang sakit-sakit pa rin eh. Ang hiling ko lang ngayon, sana magka-amnesia na lang ako para hindi ko na maalala pa yung mga ginawa nila sa akin. Umiiyak na sabi ni Gemma. Hindi naman kailangang agad-agad maghilom. Nasa proseso yan. Kung hindi pa kaya, huwag mong ipilit. Hayaan mo lang na maramdaman yung sakit. Embrace mo lang. Tsaka ka mag-isip ng paraan o ng mga bagay na maaari mong mapaglibangan para tuluyan ng makalimot. Huwag mong ipilit o madalain dahil bandang huli,
Babalik ka ulit sa simula kapag muli mo sila makita. Magmumukha ka lang bitter. Kaya hayaan mo lang na umagos ang sakit. Gamitin mo yung pain para mas makilala mo pa ang sarili mo. Napahinto naman saglit si Gemma sa ginawa at sandaling napatitig sa lalaki. Ito ang mga salitang kailangan niya ngayon. Ito ang mga salitang gusto niyang marinig ngayon. Sa isip niya ay marahil nakatadhana niya talagang makilala ngayon ang lalaki para unti-unti ngang matutunan ang tamang proseso ng paghilom. Sa kalagitnaan naman ng kanilang pag-uusap ay bigla na lamang sumulpot si Brenda, ang ex-wife ni Fredo. Fredo? Bigla na lang pumasok doon si Brenda dahil nakalimutang isarado ni Fredo ang pinto. And who is she? Napabaling naman ang tingin niya kay Gemma. Doon ay mabilis na tumayo si Fredo at saka lumapit kay Gemma. Hindi naman maipinta ang reaksyon ng mukha ni Gemma dahil sa pagtataka. What are you doing here? Can you please go away? Hiwalay na tayo, Brenda. Kaya wala na ka ng karapatan sa buhay ko. Galit na sambit naman ni Fredo sa dating asawa. Mukha pa nga nakainom ang babae dahil sa kilos at pananalita nito. Fredo, please, I still love you. Hindi mo na ba ako mahal? Please, let's just forget what happened. Handa naman ako magbago para sa'yo. Nagmamakaawa naman ni Brenda. Tahimik lang si Gemma sa likuran ni Fredo at tahimik na minamatsagan ng kilos at pananalita ng babae. Kitang-kita niya sa mga mata nito ang pagiging desperada, ngunit ramdam din niya ang galit ni Fredo. Just shut up, Brenda. Tapos na tayo. At may bago na akong nobya ngayon. Kaya tigilan mo na ako. Mariing sabi naman ni Fredo kay Brenda. Sa likuran naman ni Fredo ay nanlaki naman ang mga mata ni Gemma. Ang kutob niya ay siyang tinutukoy ni Fredo pero kailangan muna niyang makasiguro dahil ayaw niya nang madagdagan pa ang kanyang isipin. At pumasok na naman sa panibagong problema. Tumaas na naman ang kilay ni Brenda. Siya ba? Yung babaeng pinoprotektahan mo sa likod mo? Matagal na ba kayo? Magaling ba siya? Matalino? O mayaman? Ka-level ko ba siya, ha, Fredo? Ikaw, babae, anong tinapos mo? Tinitingalatin bang pangalan niyo sa business world? Anong maipagmamalaki mo? Hindi nakasagot si Gemma. Matalim lang din na nakatitig sa kanya si Brenda na animoy nalalaman. Sa tingin ko'y wala. Wala, tama? Base sa itsura mo, mukha ka lang muchacha. Tagalaban ng damit ni Fredo. Sinilip niya ang ginagawa ni Gemma sabay tumawa ng malakas. Sabi ko na nga, be. Muchacha ang kailangan mo at hindi reyna na katulad ko. Kaya rin naman kitang ipaglaba kung gugustuhin mo. Balikan mo lang ako, Fredo. I can't live without you. Maluha-luha namang sabi ni Brenda. Ngunit naroon pa rin ang mataray na itsura. You don't know what you're saying. She's not like you. Kaya ako siya nagustuhan. So better get out of here. O baka gusto mong kaladkarin pa kita palabas. Galit na sabi ni Fredo sa kanyang dating asawa. Nanilisik man ang mga mata ng babae na halatang brat dahil sa asal nito at saka pinasadahan ng tingin si Gemma mula ulo hanggang paa. Fine. Pero hindi pa ito ang huling beses na magmamakaawa ko sa'yo, Fredo. I will do everything. Bumalik ka lang sa akin. At tuluyan na rin umalis si Brenda. Nanatili pa rin nakatulala si Gemma sa kanyang natunghayan. Sa dami ng mga sinabi ni Brenda sa kanya na masasakit, ay tila hindi na siya natamaan. Manhid na nga siguro dahil sa pinagdaanan niya ngayon. Bakit hindi ka lumaban? She almost swallowed you. Halos sira ka niya ng pagkatao mo. Bakit nakatayo ka pa rin dyan? Taas kilay na tanong ni Fredo kay Gemma. Kapag pumatol ba ako, may magbabago ba? Base sa obserbasyon ko sa mukha niya, desperada na siya. At saka tama naman yung sinabi niya. Hindi kami magka-level. Dahil kung magka-level kami, dapat pinatulang ko na siya. At isa pa, Fredo ang pangalan mo, diba? Tanong ni Gemma sa lalaki. Bakit mo sinabi yun? Nanobya mo ko. Pagpapatuloy ni Gemma. Sa pagkakataong yun ay nagsalita na nga ang lalaki. Be my girlfriend. Sabi ni Fredo kay Gemma.
Ikinagulat naman ito ng babae dahil hindi pa naman niya lubusang nakikilala ang lalaki para sabihin ito sa kanya ang bagay na yon. Ha? Bakit naman? Ilang oras pa lang naman tayong magkakilala tapos gusto mo na ako kaagad na maging girlfriend? Anas naman ni Gemma. Tumingin lamang ng malalim sa kanya si Fredo na tila kinikilates ang pag-iisip nito. Hindi naman mahuli o mabasa ni Gemma kung ano ba talaga ang gusto ng lalaki sa kanya. Mabait naman ang lalaki at mukhang profesional. Ngunit ayaw muna niya magpadala sa bugso ng damdamin at magpahuli sa anumang patibong ang nais gawin ng lalaki sa kanya. "What's your name again?" tanong ni Fredo. "Gemma." "Okay, Gemma. She's Brenda, my ex-wife. At ilang linggo na rin niya akong kinukulit. Hindi niya ako tinitigilan na makipagbalikan sa kanya. So I need your help. Actually, hindi ko naman talaga plano to. Nagkataon lang na nandito ka kaya naisip ko nang ipakilala kang girlfriend sa kanya. I have no choice. Baka sakaling titigil siya." Paliwanag naman ni Fredo. Napahinga naman ng malalim si Gemma. Sa isip niya, kapag pumayag siya sa gusto ni Fredo, ibig sabihin nun, araw-araw na silang magkikita. At hindi lang yun, araw-araw na rin silang magkasama. At kapag nangyari yun, baka lalo siyang pagbuntunan ng galit ni Brenda at baka siya naman ang hindi patahimikin nito. Sa kabilang banday, gusto rin niya sanang sa susunod nilang pagkikita ni Romel ay maiba na rin siyang kunwari para hindi isipin ng lalaki na hindi niya kayang mabuhay nang wala siya. Sandali pang pinag-isipan ni Gemma. Na makapag-isip bandang huli ay pumayag na rin ito sa gusto ng lalaki. Sa isip niya ay wala namang magawawala sa kanya dahil ubos na rin naman siya. Wala na ring direksyon at dahilan pa para umusad. Kaya papatusin na rin ang alok ng lalaki para magbaka sakaling makalimot siya kapag nasa ibang atensyon niya. "Okay, sige. Pumapayag na ako. Pumapayag na ako maging nobya mo. As the fake girlfriend mo," sabi ni Gemma. Napangiti naman si Fredo at saka sumagot. "Good," aniya. "If wala ka namang ibang gagawin bukas, let's have a date. Let's get to know each other. Para naman kapag may nagtanong tungkol sa atin, may maisasagot tayo at hindi nanguhula. Okay lang ba yun?" Dagdag pa ni Fredo. Sumang-ayon na rin si Gemma at saka sumagot. Okay. Bukas na bukas. Magbabago ng lahat." Hanggang sa makauwi si Gemma ay tila hindi niya na siya nawala sa isip ni Fredo. Kaya lang naman siya nagpunta sa resort na yon ay para makapag-isip-isip at para mag-unwind. Pero hindi niya akalaing ngayong gabi rin magsisimula ang bagay na hindi niya inaasahan. Wala naman siyang balak o intensyon na mandamay pa ng iba sa problema nila mag-asawa. Pero nang makita niya si Gemma, ay biglang nagbago ang lahat. Tila naging interesting pa ang lahat, lalo na sa mga sumunod pang mangyayari. Nang sumunod na araw, katulad ng kanilang napag-usapan, ay magkikita sila para sa kanilang first ever date na dalawa. "You're late," sabi ni Fredo habang nakatingin sa kanyang relo at kanina pang naghihintay sa loob ng kanyang orange na Raptor. Sorry, napasarap ang tulog ko eh. Saan ba tayo ngayon?" tanong ni Gemma at saka sumakay na sa loob ng sasakyan. "Sweet tooth ka ba?" tanong naman ni Fredo. Tumango naman si Gemma dahil sweet lover talaga siya. "Oo naman, bakit? Saan ba tayo pupunta?" Excited tanong ni Gemma kay Fredo. Ngumiti na lang lalaki at saka sinuot ang kanyang tinted na eyeglasses at pinaandar ang kanyang sasakyan. Nag-seatbelt na rin si Gemma at saka din naman na lamang malakas na hampas ng hangin sa kanilang balat. Mas gusto kasi ni Fredo na bukas ang bintana ng sasakyan habang nasa biyahe pa, lalo kapag walang traffic dahil mas gusto niyang salubungin ang malamig na dampi ng hangin kesa sa lamig na dala ng aircon ng kanyang sasakyan. Hindi na rin nagsasalita si Fredo, tahimik lang sa pagmamaneho habang ine-enjoy ang music ni Neo sa kanyang MP3. Hindi naman maiwasan ni Gemma na hindi mapatingin sa lalaki at doon niya napagtantong, gwapo pala ito. Lalo pang nakadagdag sa kanyang kagupuhan ang suot nitong bling-bling sa kanyang kanang tenga.
Sakto pang beat ng kanyang Because of You ni Neo sa aura ngayon ng lalaki. Napapatango pa ito habang sinasabayan ng music. Napatingin naman sa kanyang sandali si Fredo. At nang pagkatingin ay mabilis na umiwas ng tingin si Gemma. Napailing na lamang si Fredo nang mahuli niyang nakatingin sa kanya si Gemma. Namula naman kaagad ang pisngi ni Gemma sa puntong yon. Pero kahit sino naman kasing babae talaga namang magkakasala kung hindi mapapatingin sa kanya. Kaya kahit nahuli na siya ng isang beses ay lakas loob pa rin niyang ninakawan ng tingin ng lalaki. Kahit naman ramdam ni Fredo na nakatingin sa kanyang babae, hinayaan na lang niya ito, kaya palihim na lamang siyang napapangiti. Ilang oras din ang kanilang naging biyahe na makarating na sila sa kanilang pupuntahan. Doon sila nagpunta sa isang sikat na cake house sa Tagaytay. Mahilig si Fredo sa sweets, lalong-lalo na sa cakes. Ang paborito niyang flavor ay mocha. Kung minsan nga'y bumibili ito ng isang buong cake kahit walang okasyon para lamang papakin ito nung nag-aaral pa siya sa kolehiyo at kasagsagan pa lang ng kanyang pagre-review. Si Fredo muna ang unang bumaba sa sasakyan at saka pinagbuksan naman si Gemma. "Let me help you," sabi ni Fredo sa babae. Napangiti naman si Gemma at inabot na rin ang kamay ni Fredo na naglahad sa kanyang harapan at saka bumaba. "Cake house?" sabi ni Gemma nang makita niyang malaking pangalan ng restaurant sa labas nito. Bahagya namang lumuwag ang mga ngiti sa kanyang labi dahil sa loob-loob niya ay gusto niya rin ito. "Yes, tara sa loob." At doon ay hinila na nga ni Fredo ang kanyang kamay papasok ng restaurant. Nagmistula na nga silang bata dahil sa kasabikan na makakain ng cake. "Anong flavor ang gusto mo?" tanong ni Fredo kay Gemma habang naroon sila sa harap ng malaking babasaging istante kung saan nakadisplay ang iba't ibang klase ng flavor ng cake. May maliit at meron din namang malaki. May mga cookies pa nga at ilan pang mga cake pops kaya talagang ma-enjoy ito ng mga taong mahilig sa sweets, lalo na sa mga cakes. Ito na lang sa akin, strawberry cake." Excited na sagot naman ni Gemma. Ang napili niya ay ang strawberry cake na may real strawberries pa on top. "Miss, isang mocha cake at strawberry cake?" sabi ni Fredo sa babae. "Anong drinks mo? Milk o chocolate drink?" Ang pinili ni Gemma ay milkshake at ganoon na rin ang pinili ni Fredo at saka dumiretso na sila sa kanilang upuan matapos mabayaran ang kanilang order. Doon sila pumwesto sa paboritong pwestuhan ni Fredo sa may open area sa second floor na sa sahig lamang nakaupo at may sapin na pabilog na unan. Mas gusto niya rito dahil mas maaliwalas at kitang-kita ang ganda ng view ng buong Tagaytay. "Ang ganda dito. Lagi ka siguro andito, ano?" tanong ni Gemma habang pinagmamasdan ng buong lugar. Maging siya ay manghang-mangha rin sa ambience at talagang dinadayo ng mga taga-ibang lugar. "Oo, maganda talaga rito. Na-discover ko ang lugar na to nung nagre-review ko sa pagka-abogado. Tumira ako rito at dito naisipang mag-review dahil tahimik ang lugar na to. Lalo na sa rest house na tinitirhan ko. Sweet tooth kasi talaga ako kaya nang ma-discover ko to, hindi ko na tinantanan. Mas may pumapasok kasi sa utak ko kapag may mga matamis akong kinakain," kwento ni Fredo. Namangha naman ang babae nang malaman niyang abogado pala ang lalaking kanyang kaharap ngayon. "Abogado ka pala?" tanong ni Gemma kay Fredo. "Yes, public attorney. Actually, this isn't my field. Simple lang naman ang kaligayahan ko. Passion kong photography. Pero syempre, kapag nasa pamilya ka ng mga abogado, dapat ganun rin hanggang sa maging apo mo. Dapat, abogado pa rin. Well, hindi ko naman nilalahat. Pero sa family kasi namin, ganun ang cycle ng legacy," sagot ni Fredo. Maya-maya pa'y na-serve na rin ang kanilang order kaya lalong nangislap ang mga mata ng dalawa. "Thank you," sabay nilang sabi sa nag-serve. "Mabalik tayo. So, matalino ka pala. Hindi ba matatalino ang mga abogado?" tanong naman ni Gemma kay Fredo. Napatawa naman si Fredo.
Alam mo, katulad ka rin nila. Lahat sila ganyan ang tanong sa akin. Kung matalino ba raw ako dahil abogado ako. Well, siguro para sa akin talagang yan ang kailangan kapag nag-abogado ka. Kapag walang laman ng utak mo, sorry for my word pero yan ang totoo. Kapag walang laman ng utak mo, first year college ka pa lang, baka umayaw ka na. Lalo pa sa bar exam. Doon na talagang basehan kung hanggang saan at ilan ang natutunan mo sa mga inaral mo. May iba na sineswerte, may iba naman talaga na hindi pa nila oras sa maging isang ganap na abogado. Tahimik naman si Fredo. Tahimik lang na nakikinig si Gemma. Napahanga siya sa mga nalaman niya tungkol kay Fredo. Sa kabilang banday, bigla naman siyang nakaramdam ng konting hiya dahil sa nalamang agwat ng estado ng kanilang buhay. Nako, nakakahiya naman palang lumapit sa'yo. Ang taas ng pinag-aralan mo kumpara sa akin. Na hindi mo lang nakatungtong ng high school. Sabi naman ni Gemma. Ano ka ba? Alam mo ba yung mga salitang ayaw kong naririnig sa mga nagiging kliyente ko? Yung minamaliit nilang kanilang mga sariling pinagdaanan at narating. Iba-iba naman kasi tayo ng mga pinagdaanan at buhay na kinagisnan kaya wag na wag mong ikukumpara ang sarili mo sa iba na hindi mo dapat pagkumparahan, okay? Okay, sagot naman ni Gemma. Maya-maya pa ay siya naman ang tinanong ni Fredo. How about you? Maaari ko bang malaman ang ilan sa background mo? Tanong ng lalaki. Ayaw pa sana ni Gemma na magkwento dahil nahihiya siya. Ngunit sa isip niya ay magiging unfair naman ito sa lalaki kung hindi niya ito bibigyan ng pagkakataon na kilalanin din siya kahit napahapyaw. Ang totoo niyan wala namang interesting sa buhay ko. Laki ako sa Mabini, Batangas. Nag-iisa lang akong anak. At bata pa lamang ako, ay danas ko ng hirap ng buhay. Alkoholik kasi ang tatay ko kaya maaga siyang namatay. Pero masipag yun. Sobra akong proud doon. Lalo pa kapag nasasaksihan kong pagmamahal niya kay nanay. Minsan sabi ko nga sa isip ko, si tatay na lang siguro natitirang lalaki na hindi manloloko at loyal. Pero nang sumunod na taon, nang mamatay siya, sumunod naman si nanay dahil naman sa sakit niya sa baga. Sakto nga kakagraduate ko lang na ng elementary at wala rin naman akong aasahan pa sa mga tiyahin ko dahil ilan sa kanila ay mga mapagmataas. Simula nang magkaroon ng mga kaya sa buhay. Kaya lang naman guminhawa mga buhay nila dahil parehas pa nga na yung mga magulang ko. At silang nagbigay daan para makapag-aral ang mga kapatid nila. Ang mga tiyahin at tiyuhin ko. Pero nang gumaganda ng buhay nila, nakalimutan na rin nila si nanay at tatay. Hanggang sa namatay sila, hindi mo lang nagpaabot ng tulong. Naranasan ko nga rin pagpasapasahan ng mga kamag-anak Walang gusto magpaaral sa akin nung high school. Magaling naman ako. Sa katunayan nga, valedictorian ako nung elementary. Hindi naman sa pagmamayabang pero iniisip nila kapag nagpatuloy pa ako sa pag-aaral, baka raw malampasan ko ang mga pinsan ko kaya sumama na lang ako sa kapitbahay namin sa paglalako ng kung ano-ano. Naging tendera rin ako ng isda sa palengke at naging kasambahay na rin. Nung nagdalaga na ako, nung kaya ko ng sarili ko, nakipagsapalaran ako sa Maynila. Namasukan ako sa grocery store bilang kahera. Challenging din naman sa akin dahil paborito ko magkwenta. Gustong-gusto ko nga ng math Hanggang sa tumuntong ako sa edad na 30. Niyaya ako ng naging kaibigan ko rito na mag-apply sa Singapore bilang kasambahay. At nung time na yon, nobyo ko pa si Romel. Yung walang iya akong dating nobyo. Ayun, sinuwerto ako sa Singapore. Nagsimula na rin akong makaipon at makapagpadala ng pera kay Romel. Wala naman kasi akong ibang maaasahan dito na kamag-anak. Tanging siya lang. Nagpadala ako sa kanya noon ng pera para sana maumpisahan na yung bahay na gusto kong itayo sa nabili kong lupa. Doon sa may amin sa Mabini. Nagbakasyon pa nga ako na para makita yung bahay kaya mas lalo ako nagsipag dahil nung panahong yon ay kaunti na lang at matatapos na yon.
Kaya pagbalik ko ng Singapore, mas dinoble kong trabaho. Kahit mahirap, talagang tinitiis ko dahil may pangarap ako eh. May pangarap ako para sa aming dalawa. Nagpadala pa rin ako sa kanya ng pangnegosyo. Sana pag uwi ko rito, magpapahinga na lang sana ako at magnenegosyo na lang kami. Pero nagkamali ako ng pinagkatiwalaan at minahal. Wala akong intensyon na masama kaya hindi ko pinaalam sa kanya na pabalik na ako ng Pilipinas. Ang gusto ko lang naman ay sorpresahin siya dahil balak na rin sana namin magpakasal. Pero pag uwi ko, ayun, ibang tao nang nakatira sa bahay na ipinundar ko. Iba nang nagmamay-ari ng ari-ariang bawat sentimo na nilaan ko para doon ay pinaghirapan ko sa Singapore. Doon ko nalaman. Ilang buwan pa lang nung magawa ang bahay, binenta na ni Romel ang bahay para ibili ng condo unit dito sa Tagaytay. Para sa pinsan kong si Ella. Matagal na pala nila akong iniiputan sa ulo. At ang pinsan ko niyon ang nagtamasa sa mga pinapadala ko kay Romel. Nung kinumpronta ko sila, pilit ko pa rin maging kalmado dahil nagbabaka sakali ako mapatawad ko pa rin si Romel. At pagbigyan ang nagawa niya. Pero sila pang matapang. At ako pang naging masama. Sa akin niya ibinalik ang sisi. Gusto ko sanang bawiin ang lahat na ninakaw nila sa akin. Pero wala na akong pera. Wala nang natira sa akin para ipambayad sa abogado. Kaya ipinagsadyos ko na lamang ang mga kawalang hiyang ginawa nila sa akin. Habang kinakwento ni Gemma ay naluluha na nga ang kanyang mga mata. Hanggang ngayon ay nandoon pa rin yung sakit kahit paaliwin niya ng kanyang sarili. Hindi lang naman yung tungkol sa mga naibigay niya na nasayang, kundi dahil na rin sa naniwala siya at nagtiwala na sa wakas ay magkakaroon rin siya ng masasabi niyang pamilya na may magmamahal na rin sa kanya. Pero nagkamali siya. Umasa siya sa maling tao. Ang gusto lang naman niya ay magmahal din sa kanya nang wala nang ibang hinihinging kapalit. Naantig naman ang puso ni Fredo. Hindi pa niya kasi naririnig ang tunay na kwento ng paghihinagpis na iyon ni Gemma. Nang malaman niya iyon ay doon na siya nag-alok ng tulong sa dalaga. Sakto at abogado siya kaya sa isip niya ay talagang gumawa ng paraan ang tadhana para pagtagpuin sila para tulungan ang naagrabyadong si Gemma dahil isa siyang mabuting tao. I can help. Diretsong sabi ni Fredo kay Gemma. Natigilan naman si Gemma. Ha? Nauutal niyang sabi. I can help you, Gemma. Hindi makatarungan yung ginawa nila sa'yo. Kung gusto mo mabawi ang bahay, matutulungan kita. Sabihin mo lang. Alok ni Fredo. Hindi naman agad makapagdesisyon si Gemma. Para sa kanya ay malaking istorbo lamang ito kay Fredo kaya nagdadalawang isip din siya kung tatanggapin ba niyang alok ng lalaki. Isa pa hindi lang naman ito tungkol doon kundi sa isa pang mas malalim na dahilan. Kaya sa ngayon ay hindi muna siya nagbigay ng payak na sagot kay Fredo bagkus sa iniba na lamang niyang usapan. Salamat sa alok mo pero sa ngayon hindi ko muna masasagot yan. Hayaan mong pag-isipan ko muna ng maayos yung mga hakbang na gagawin ko. Sa pagkakataong to ayoko na magkamali, Fredo. Ayoko na masaktan. Gusto ko munang i-enjoy tong proseso. Yung kikilalanin ka. May mission pa ako, remember? At yun muna ang iisipan ko. Kesa magpakalugmok sa dalawang taksil na yan. Kaya sa ngayon, okay na muna ako sa ganito. Gusto ko munang maghilom sa proseso na wala sila. Sagot naman ni Gemma. Nauunawaan naman ni Fredo ang desisyon ng babae, pero para sa kanya ay open pa rin siya sa tulong na inaalok niya once na handa ng babae na harapin sina Romel at Ella. Nauunawaan ko. You're a good woman. Kaya nagtataka ako bakit ka pa nasaktan ng Romel na yan. Simple lang. Katulad din yan ang pagtataka ko kung bakit nasaktan ka pa rin ni Brenda. Sabi naman ng babae. Ay, wag na nga natin silang pag-usapan. Ang mahalaga, mas masarap tong cake kaysa sa kanila, tama? Ngumiti naman si Gemma. Oo, masarap talaga. At saka nagtawanan na lamang sila.
Habang lumilipas ang mga araw ay mas napapadalas ng pagkikita ni na Fredo at Gemma, kung saan-saan pa nga sila nagpupunta. Masaya silang kasama ang isa't isa at pakiramdam din ni Gemma ay ligtas siya kapag kasama nga si Fredo. At tila nga lihim na rin niyang nagugustuhan si Fredo. Pero sa isip niya ay baka mataas talagang standards ito sa babae kaya katulad ng sinabi noon ni Brenda, kay ayaw niya ring umasa pa. "Late ka na naman," sabi ni Fredo kay Gemma nang muling sumakay ang babae sa kanyang Raptor. "Naku, nagpatuka pa ako ng manok eh. Mga galang manok yun sa amin ay laging napunta sa kubong tinitirhan ko kaya nililibre ko na lang sila ng pagkain." Sagot naman ni Gemma. Bait talaga. Halika na. Ikakabit ko na yung seatbelt mo." Tatanggi pa sana si Gemma pero parang kusang nagsarado ang kanyang mga labi at hindi na umalma pa. Lumapit sa kanya si Fredo ng mas malapit upang kunin ang belt sa kanyang bandang likuran. Halos hindi liit na lamang ang pagitan ng lapit nila sa isa't isa. Abot-abot naman ang kaba sa puso ni Gemma. Nakaupo lamang siya ng tuwid at nakatingin ng diretso sa kanyang harapan. Sandali namang napatigil si Fredo nang nasa mismong tapat na siya ni Gemma. "Ang lakas!" Mahinang sabi ni Fredo habang malapitang nakatitig sa namumulang mukha ng babae. "Ha?" Nauutal namang tugon ng babae. "Ang lakas ng kabog ng dibdib mo, kinakabahan ka ba?" Nakangisi na sagot ni Fredo at saka muli nang bumalik sa dati niyang pwesto. Nakahinga na rin ng maluwag si Gemma na buong akala niya kanina ay malalagutan na siya ng hininga dahil sa lapit na iyon ni Fredo sa kanya. Malakas ba? Parang hindi naman ah. At saka bakit naman ako kakabahan?" Sagot naman ng dalaga. Maganda at mayuming kumilos si Gemma. Sabi nga ng nanay niya noon ay kamukha niya si Natalie Portman noong kabataan niya. Matangos ang ilong at makipot ang mga labi. Maganda rin ang mga mata at iyon talaga ang nagsisilbing asset ni Gemma. Hindi nga siya mapaghalata ang katulong dahil sa itsura nito. Ngunit dahil manang at badoy kung manamit ay mabilis nang nahahalata ng mga tao kung ano nga ba siyang klaseng tao. Ganun naman kasi talagang iba. Binabase ang personalidad at karakter ng isang tao sa pamamaraan ng pananamit nito. Rinig na rinig ko, Gemma. At saka hindi mo naman kailangan tumanggi. Basta, kahit anong mangyari, hanggat gusto mo ako sa tabi mo, dito lang ako. Kapag ayaw mo na, pwede naman nating itigil to. Ayoko rin na gamitin ka para lamang layuan ako ni Brenda. That's enough. And using you is too much, Gemma. Sa pagkakataong yon ay natigilan naman si Fredo sa kanyang sinasabi. Tugon naman ni Gemma. I think dugtong ni Gemma. I want to eat ramen. Kumakain ka ba ng ramen? Palusot ni Fredo. Ramdam ni Gemma na hindi naman talaga ito ang sasabihin sa kanya ng lalaki. Kaya lalo siyang na-curious kung ano bang gustong sabihin na iyon ni Fredo. Sigurado ka bang yun ang gusto mong sabihin? Paninigurado naman ni Gemma. Oo, yun nga. Tara, ramen tayo. At tuluyan na rin pinaandar ni Fredo ang sasakyan. Nagustuhan niya na si Gemma at iyon talagang gusto niyang sabihin. Ngunit tila may pumipigil sa kanya. Para bang may kung ano sa loob niya na nagsasabing huwag na muna. Parehas silang galing pa lamang sa hiwalayan kaya medyo may trauma pa rin sila. Parehas na pumasok sa panibagong relasyon. Kaya gusto na muna nilang masiguro sa mga sarili nila na kung talaga bang handa na sila at open na ulit ang kanilang mga puso na magmahal muli. Nang sumunod na araw habang nasa mall sina Fredo at Gemma at tumitingin ng ilang gamit sa sasakyan ay nakita nilang muli si Brenda. Wow! What a coincidence! Talagang lagi tayong pinagtatagpo ng pagkakataon ano? Pang-aasar na sabi ni Brenda kina Fredo. Ayaw na sanang patulan ni Fredo pero talagang mapag-amok ang babae. Muli niyang pinunteriya si Gemma. Alam na ba to ni na Tita Emily ha, Fredo? Na pumatol ka sa isang babaeng katulad niya? Taas kilay na tanong ni Brenda. Alam mo nila o hindi, wala ka nang pakialam doon. Matalas sa sagot naman ni Fredo. Kung hindi pa, gusto mo bang ako na magpaalam?
Muling sabi ni Brenda. At sa pagkakataong yun ay tila nga naiinis na rin si Fredo. Brenda, yung totoo. Sinong may mas pinag-aralan sa inyong dalawa ni Gemma? Siya o ikaw? Sa kakatalak mo kasi, ikaw ang nagmumukhang mangmang eh. Hindi ka ba nahihiya? At saka, ano naman kung malaman ni na mommy ang relasyon naming dalawa? May magagawa ka pa ba? Wala naman ang tayo, remember? At kung tutol man sila, handa ko siyang ipaglaban. Because Gemma is worth fighting for. Kaya itigil mo na yung kakatalak mo dahil ikaw ang mas nagmumukhang hindi edukada kumpara sa kanya. At hindi na nga nakapagpigil pa si Fredo, kaya sinagot niya na si Brenda. Sobra na rin kasi ang panghamak ng babae kay Gemma, kahit hindi pa naman niya ito lubusang nakikilala. Minsan, nangyayari talaga na kahit gaano kayo katagal ng isang tao, maganda man ang naging simula niyo bandang huli, siya pa rin ang nagiging dahilan ng pagiging bato ng puso mo. Nang dahil sa isang pagkakamali at panluloko, otomatiko na talagang nawawala yung apoy ng pag-ibig na nararamdaman mo para sa kanya. Katulad nung una, na hindi na kaya mo ibalik pa yung katulad ng dati. Wala na yung love, lalong-lalong wala na yung trust. Dahil sa lahat, kapag tiwala ang nawala, wala na rin kwenta ang relasyon ninyo, kahit magkabalikan pa kayo. Para lang kayong nangangapa sa isa't isa at mababaliw sa kaiisip na baka gawin niyang muli ang panulokong ginawa niya noong una. Kaya kapag tiwala nang nawala sa isang relasyon, kahit pa sa ibang aspeto ng buhay, patawarin mo man ang taong nakagawa sa iyo ng kamalian. Ngunit ang genuine relationship niyo katulad ng una ay bigla na lamang mawawala sa isang iglap, no matter how close the bond is. Sa kabilang panday na natiling nakatayo na lamang doon si Brenda at saka muling nilingon ng dalawa habang papaalis na ng mall. Sa isip niya ay kahit anong gawin niya ay hindi niya na muling makukuha pa ang loob ng dating asawa na si Fredo. Sinira niya na kasi ang tiwala nito na ibinigay sa kanya ng lalaki. Nahuli kasi siya nito sa akto na kasiping ang kanyang mismong kapatid sa condo unit nito. Lalo pa siyang nagalit nang malaman niyang hindi totoo ang unang beses na ginawa ito ng dalawa, kundi pa ulit-ulit pa. Kaya talagang hindi magagawa pa ni Fredo na muling pagbigyan si Brenda, lalong-lalo na ang kanyang kapatid na nagtraidor sa kanya. Nang makarating sina Fredo at Gemma sa parking lot ay bigla na lamang hinilan ni Fredo ang kamay ni Gemma at saka isinandal sa kanyang Raptor. Inilagay niya ang kanyang dalawang braso sa may Raptor at saka tumitig ng malalim kay Gemma. Ilang segundo rin siyang nakatitig sa babae. Iginala niya ang kanyang dalawang mata sa buong mukha nito. Namimilog naman ang mga mata ni Gemma dahil sa kakaibang kinikilos ng lalaki. Hindi niya maintindihan o mawari kung ano bang naiisip nito sa mga oras na to. Gemma, yung mga sinabi ko kanina. Panimula ni Fredo at saka huminga ng malalim. Yung mga sinabi ko kanina, that's true. Handa kitang ipaglaban. Kung gugustuhin mo lang. Pagpapatuloy niya. Sa pagkakataong to, ay pawang siya naman itong kinakabahan habang sinasabi mga katagang yon. Hindi ko maintindihan, Fredo. Ipaunawa mo sa akin. Nagugulo ang sambit naman ni Gemma. Kahit hindi naman sabihin ni Fredo ay nagugustuhan na talaga niya si Gemma. Nahuhulog na siya sa binata. Ngunit kung dati iniisip ni Gemma na hadlang na ang kanyang puso na nasawi at nasaktan, ngayon naman ay ang estado ng pamumuhay nito. Ang malaking agwat ng kanilang buhay at siguradong kung ano naging reaksyon ni Gemma sa kanila ay baka ganito rin ang maging reaksyon sa kanila ng pamilya ni Fredo. I like you, Gemma. Ang tagal kong pinag-isipan kung dapat ko ba tong sabihin sa'yo. Niwala pang ang 6 months buhat nang nakawala tayo sa pangit nating nakaraan. Pero doon ba dapat nakabase yung pag-move on? Sa 6-month rule na sinasabi nila? Paano kung wala pang oras na yun pero gusto na ulit magmahal ng puso ko? Masisisi mo ba ako? Huminga ng malalim si Fredo at saka sumandal na rin sa kanyang sasakyan. Ay, I'm sorry, Gemma. Kung nabigla kita pero yung kasing nararamdaman ko para sa'yo. Simula nang dumating ka at maging fake girlfriend ko, ang dami na rin nagbago sa buhay ko. Wala ka namang ginagawa pero ikaw ang nagbago ng lahat.
Sabi pa ni Fredo. Ganito rin naman ang nararamdaman ni Gemma para sa kanya. Ngunit hindi niya alam kung paano sasabihin sa lalaki. Hindi niya alam kung handa na ba siya. Hindi niya alam kung tuluyan na nga ba siyang nakalaya sa mapait niyang kahapon. Ayaw niya kasing pumasok sa panibagong relasyon kung ganun pa rin ang estado niya. Kung may lamat pa rin ang kanyang huling relasyon. Gusto niya ay buo na siya at handang-handa na talaga kaya hindi niya masagot ang binata. Fredo, alam mo nung una, akala ko hanggang doon na lang ang buhay ko. Tanda mo nung nasa dagat, akala ko wala nang dahilan para umusad at magpatuloy pa. Akala ko lang pala yon. Talaga palang magpapadala ang langit ng isang tao na tutulungan ka para makausad ka. Sa tuwing kasama kita, pakiramdam ko na hindi ako nanggaling doon sa madilim na yugto ng buhay ko. Sa tuwing kasama kita, nakakalimutan kong uso palang orasan. At sa tuwing kasama kita, pakiramdam ko ang gaan-gaan lang ng buhay. Yung sinasabi mo kanina na sinigurado mo ngayon na handa akong ipaglaban, hindi ko alam kung ano nagawa ko para itrato mo ako ng ganyan. Kung deserve ko ba? Dahil Fredo, ngayon lang na may tao na may handang lumaban para sa akin. Na may taong handang mahalin ulit ako sa kabila ng mga nakaraan ko. Pwede pala yun, ano? Akala ko kay Romel na lang talaga iikot ang mundo ko. Akala ko siya na lang yung mamahalin ko. Meron pa palang ikaw. Kaya Fredo, kung ano man yung nararamdaman mo para sa akin, pakiramdam ko ganun din yung nararamdaman ko para sa'yo. Ayaw kong pigilan. Pero wala eh. Ayaw papigil ng puso ko. Pero gusto ko masiguro na handa na talaga ako, Fredo. Kung muli man akong iibig, gusto ko na ikaw yan. At kung ibibigay ko na muli ang sarili ko, gusto ko sa'yo pa rin. Pero gusto ko ay handang-handa na ako. Gusto kong ibigay sa'yo ang buo kong sarili at buong pagmamahal. Pero gusto ko ay tuluyan na rin akong makalaya sa aking nakaraan. Nauunawaan ko, Gemma. Nauunawaan ko. Basta ngayon pa lang, ibinibigay ko na sa'yo ang assurance na hindi magbabago ang nararamdaman ko sa'yo. Hanggang sa tuluyan na talaga tayong maging handa na pagbigyan muli ang ating mga puso na umibig. Sagot naman ni Fredo. Maraming salamat, Fredo. Simula ng araw na yon ay hindi na talaga sila maalis sa isipan ng bawat isa. Sinubukan nilang hindi magkita kahit na ilang araw man lang, ngunit pakiramdam nila ay mababaliw sila. Kapag hindi nila nakikita ang isa't isa, pakiramdam nila ay may kulang. Pakiramdam nila ay naroon pa rin sila sa madilim na parte ng buhay nila. Hello, Gemma? Sambit ni Fredo sa kabilang linya. Alas 7 na noon ng gabi at hihiga na sana si Gemma sa kanyang higaan. Oh, Fredo, napatawag ka. Mabilis namang dinampot ni Gemma ang kanyang telepono na tila tawag talaga ng lalaking kanyang hinihintay. Ilang araw na din kasi silang hindi nagkikita at ni tawag o text ay wala. Gayon na lamang ang kanyang pagkami sa lalaki at ganon din si Fredo. Labas ka, utos ni Fredo. Napabalikwas naman si Gemma at saka binuksan ang bintana at tumingin sa labas. Doon ay nakita niyang pick-up na pagmamayari ni Fredo at naroon na nga ang lalaki na tila hinihintay siya. Anong ginagawa mo dito? Nagtatakang tanong ni Gemma pero pasimple pa rin napapangiti. Magbihis ka, may pupuntahan tayo. Utos muli ni Fredo. Saan naman? Usisa ni Gemma. Basta, hintayin kita dito. Hindi na rin nagtagal pa si Gemma bagkos ay nag-ayos na nga ng sarili at nagsuot ng isa sa pinakamaganda niyang damit. Nang papalapit na siya sa sasakyan ay sabay namang tugtog ng Wonderful Tonight doon sa videoke ng kapitbahay. Marahang pinihit ni Fredo ang kanyang ulo sa direksyon ni Gemma. At doon ay nalaglag naman ang kanyang panga nang muling masilayan ng maladyosang mukha ng dalaga. Sadyang napakaganda ni Gemma kaya normal lang talaga kay Fredo na mabaliw ng ganito sa kanya. Nang bumalik naman sa ulirat si Fredo ay mabilis niya nang bumaba ng sasakyan. Wait, let me open the door for you, sabi niya sa dalaga.
Napayuko naman si Gemma at nagpasalamat. Salamat. At saka tuluyan na siyang nakasakay sa sasakyan. You look so gorgeous, Gemma. Namamangha namang sabi ni Fredo kay Gemma na makasakay na rin siya sa truck nito. Tumitig muna ito kay Gemma at saka inabot ang bouquet of flowers na nasa backseat at ibinigay sa dalaga. Para sa akin to? Nauutal na tanong ni Gemma kay Fredo habang nakatingin sa kumpol na tulips na iyon na may iba-ibang kulay. Yes. Ang ganda ng mga bulaklak, ano? Parang ikaw. Pambobola pa ni Fredo. Asus, nang bola ka pa. Sabit naman ni Gemma. Ano ka ba? Tunay yun. Hindi marunong mambola ang mga abogado, no? Wika ni Fredo. Napangiti naman si Gemma. Sorry na po, attorney. Nakangiting sagot naman ni Gemma at napangisi na lamang si Fredo. Pinaandar na nga ni Fredo ang sasakyan at muli nang umalis sa lugar. Hindi pa rin nagtatanong si Gemma at hinayaan na lamang si Fredo kung saan ba siya balak dalhin ito. Basta ngayon, gusto niya munang namnamin ang moment na ito na ipinaramdam sa kanya ni Fredo. Na babae rin siya at karapat-dapat sa ganoong klaseng treatment. Na maramdaman niyang espesyal din siya kaya hindi niya na ilalala pa o pinansin pa kung saan sila pupunta. Basta ang alam niya ay excited na siya sa mga susunod pang mangyayari. Wow, ang ganda naman dito. Paborito mong Tagaytay, ano? Tanong ni Gemma habang namamangha sa lugar na pinuntahan nila. Isang fine dining restaurant sa Tagaytay at isa rin sa paboritong puntahan ni Fredo ang pinagdalhan niya kay Gemma. Yes, my queen. Kaya maaari na po kayong bumaba, aking kamahalan. Sambit ni Fredo na animoy isang hari habang inihintay ang kanyang reyna na bumaba doon sa kanyang karwahe. Napapailing na lamang at napapangiti si Gemma sa inaasta nitong si Fredo. Para sa kanya ay ibang araw na to. Magaan at walang ibang iniisip. Hindi niya may tatangging labis niyang namiss si Fredo. Ilang araw ba naman silang hindi nagkita na para sa kanila ay katumbas na ng isang taon. Kaya ganito na lamang kanilang pananabik na muli silang magkita. Baliw. Sige po, bababa na po. Nakangiting sagot naman ni Gemma kay Fredo. Magkahawak kamay na silang nagtungo papasok sa loob ng restaurant. Maganda rin ang ambiance ng lugar na ito. Open area at ang specialty nila ay sari-saring seafood. This restaurant's atmosphere sets the stage. It's about more than just a dining room away from home. Parang ang nasa bahay lang sila tapos ang lamig pa ng simoy ng hangin. Mas masarap nga sa ganitong lugar kapag gabi dahil mas a-appreciate mo ang ganda ng buong view. The music, the lighting, environment, and spacing combine to create comfort, intimacy, and even romance. Sa ganda ng restaurant na ito ay katumbas din ang malagintong presyo ng pagkain. Grabe naman pala kamahal ang pagkain dito. Halos sinumbasan niya ng ganda ng lugar. Wika ni Gemma habang nanlaki ang mga matang tiningnan ng menu. Napangiti naman si Fredo sa sinabing iyon ni Gemma. Pili ka lang ng gusto mo. Damihan mo para tumaba ka. Pabirong sabi naman ni Fredo. Dadamihan ko talaga dahil paborito kong seafood. Bahala kang mamulubi sa akin. Pabirong sabi naman ni Gemma. Anything you want, basta ikakasaya mo. Bigla namang umiwas ang tingin sa kanyang babae at naramdaman niyang nag-init ang kanyang mga pisngi dahil sa naramdamang hiya. Hindi na lamang siya sumagot bagkos ay pumili na lamang ng kanyang o-orderin. Nang makatapos maka-order ay mabilis na ring na-serve sa kanilang pagkain. Tuwang-tuwa nga si Gemma at nangingislap ang mga mata na makita ang mga pagkaing inihain sa kanilang mesa. Sa pakiwari niya ay good for 10 people ng mga pagkain ito. Ngunit hindi niya na pinansin dahil sa mga oras na yon. Kahit nakakain na siya, ay bigla pa rin siyang nakaramdam ng gutom. Grabe, ang sarap ng pagkain, ano? Busog na busog ako. Sabi ni Gemma habang hinihimas ang kanyang tiyan at paulit-ulit pang pinuri ang mga pagkain iyon na halos maubos nila sa dami. I told you, masarap dito. Wait, hihingi lang ako ng water. Waiter! Tawag ni Fredo sa lalaking may daladalang pitchel ng tubig. Mabilis namang nagtungo sa kanyang lalaki na tila ngayon lamang lumabas doon sa dining area. Sir, water po?
Natigilan ng lalaking yon na mapatingin siya kay Gemma. Si Romel palang waiter na tinawag ni Fredo. Napatingin naman si Fredo sa naging reaksyon ng dalawa at saka nagtaka. Romel? Sa pagbuka ng bibig ni Gemma, ay doon nalaman ni Fredo na ang lalaking nasa kanilang harapan ngayon ay ang dating nobyo pala ni Gemma. Pinilit naman ni Gemma na ikalma ang sarili at baliwalain na lamang ang lalaki. Muli siyang tumingin kay Fredo, nakasalukuyan ding nakatingin sa kanya. Nang magkasalubong ang kanilang paningin ay ngumiti sa kanya si Fredo at saka hinawakan ng mahigpit ang kanyang kamay na nakapatong sa may mesa kaya napatingin din doon si Romel. Gemma, kamusta ka na? Namiss kita, sabi ni Romel. At sa pagkakataong yon ay hinigpitan pa ni Fredo ang kanyang pagkakahawak sa dalaga na nagpapahiwatig na kaya niyang malampasan ang tagpong yon. Excuse me, pakibigyan na lang siya ng tubig at pakikuha na rin ang bill namin. Lakas loob na sabi ni Gemma kay Romel sabay hinga ng malalim. Mukhang nakabingwit ka ng mayaman ah. Lalo ko na sigurong yumabang ano. Pasaring ni Romel kay Gemma habang nilalagyan ng tubig ang baso ni Fredo. Tahimik lamang si Gemma at hindi niya alam kung anong sasabihin o gagawin niya dahil tila hindi niya napaghandaan ang araw na ito. Ang araw na muli silang magkita ni Romel. Ramdam naman ni Fredo ang kaba ng dalaga kaya siya nang nagsalita para rito. Sa pagkakaalam ko, it's not right based on your restaurant's ethic na makipag-usap ng ganyan sa customer ninyo. Isa yung kabastusan. Lalo pat wala naman kayong relasyon sa isa't isa. Mariing sabi ni Fredo kay Romel. Ngumisi naman si Romel. At sino ka naman? Tagasalo ng mga tira ko? Wala kang pakialam kung sa paanong paraan ko gustong kausapin ng babaeng to. Dahil mas matagal ang pinagsamahan namin kaysa sa kung ano man ang meron kayo ngayon. Panlalait ni Romel kay Fredo. At tila nga tumaas ang tensyon sa kanilang dalawa na natili pa rin tahimik si Gemma. Sorry, hindi ako pumapatol sa asong kahol ng kahol. Just get her bill and do your job well. Pangaasar pa ni Romel. Napahigik-hik naman si Romel. Kita mo? Panis yung pa-English-English mo dahil hanggang ngayon, ako pa rin ang mahal itong si Gemma. Ginagamit ka lang niya. Hindi mo siya kilala. Sa pagkakataong yun ay nilakasan na rin ni Gemma ang kanyang loob. Romel, kung may manggagamit man dito, walang iba kundi ikaw yan. Tsaka tumingin siya ng matalim sa lalaki. Baka nakakalimutan mong mga nagawa at nanakaw mo sa akin. Hindi ka ba nahihiya? Na ang isang lalaking katulad mo, kumpletong kamay at paa, malakas at malaking pangangatawan, ay wala palang silbi at umaasa lang sa mga padala ng kanyang dating nobya. Alam mo Romel, tamang sinabi ni Atty. Fredo na hindi ka dapat nakikipag-usap ng ganito sa amin. Lalong-lalo na sa akin. Dahil wala naman tayong connection sa isa't isa. Matagal ko nang pinutol yun kaya huwag kang umasta na parang kilala pa kita. Pinandidirihan kong buong pagkatao mo. At kung anong meron ako ngayon, labas ka na doon. Wala ka nang mahihita sa akin dahil wala na akong pakialam sa'yo. Naiintindihan mo? O gusto mong ipaunawa ko sa'yo? Dahil nakalimutan kong makitid nga palang utak mo. Napatingin naman si Gemma sa babaeng nasa kahera, si Ella. At magkatrabaho pa pala kayo ni Ella. Anong nangyari sa condo unit ninyo? Sa pera kong nilos sa inyo? Kinakarma na ba kayo? Dapat lang sa inyo. Magbanat kayo ng buto at hindi yung sahod lang ng sahod sa pinaghirapan ng iba. Galit na sabi ni Gemma. Pasimple namang napangiti si Fredo at palihim na hinangaan ng ginawang katapangang iyon ng babae. Natigilan din si Romel. Nang malaman, attorney pala si Fredo kaya biglang umurong ang kanyang dila. Honey, nabanggit mo before na ibebenta niyo yung bahay na pinatayo mo? Gusto mo bang mapabalik sa'yo? Pwede natin yung dalhin sa korte at kapag hindi nila na ibalik agad-agad, sisiguraduhin kong mabubulok sila sa kulungan. Sabi naman ni Fredo. Napatingin naman si Gemma kay Romel. Simula na maghiwalay sila, ito na muli ang pagkakataon na matititigan niya ang lalaki sa kanyang mga mata nang may matapang na tingin at wala nang kinakatakutan.
No, honey. Para sa akin, ang pinakamagandang paghihiganti ay makita nila na tunay na maligaya na ako. Na nararanasan ko yung mga bagay na hindi ko naranasan sa kanya dati. Na nahanap ko ang tunay na kapahingahan ko. At ikaw yon, Fredo. Wala nang halaga sa akin ng bahay o mga ari-arian na nilusay nila. Dahil kung makuha ko man ulit yon at mapabalik sa akin tapos wala ka naman, wala pa rin kwenta. Ang maging masaya sa piling mo, yun ang best revenge para sa akin. Kaya hahayaan ko na sa kanila mga bagay na yon. Ang mahalaga ngayon ay ikaw. Ang pagmamahal mo sa akin. Maluha-luha namang sagot ni Gemma. Ito ang dahilan kaya hindi niya matanggap ang alok dati ni Fredo na tulungan siyang mabawi ang kanyang mga ari-arian. Wala na itong halaga sa kanya. Wala naman talaga sa material na bagay ang tunay na kaligayahan, kundi nasa tao. Nasa taong handang ibigin ka ulit. Sa taong nagparana sa'yo ng mga bagay na hindi mo inakalang mararanasan mo pa. Ang pagmamahal na walang hinihinging kapalit. At kay Fredo niya yun natagpuan. Si Fredo ang best revenge ni Gemma para sa kanila. Sige na honey, iwan mo na lang bayad dito. Mukhang wala sa wish yung waiter nila dito, tara na. Hindi na rin nakaimik pa si Romel. Tila natamaan na nga siya sa mga sinabi ni Gemma sa kanya. Ni hindi na rin lumapit doon si Ella dahil alam niyang mapapahiya lang siya. Naibenta na rin kasi nila ang condo unit nila na pinagbentahan ng bahay ni Gemma at saka ipinatalo lamang sa sugal kaya ngayon ay walang-wala na sina Romel at Ella. Kaya no choice sila kundi ang magtrabaho at magbanat ng buto. Habang patungo na sa sasakyan sina Fredo at Gemma, ay bigla na lamang huminto ang babae at saka tumingin kay Fredo. Fredo? Sambit ni Gemma. Gemma? Nagtatakang tanong naman ng lalaki. Ang saya ko. Nagawa ko. Hindi ang ipahiya si Romel kundi ang ipagmalaki at aminin sa iyo ang tunay na nararamdaman ko. Ang tagal kong pinag-isipan yun, Fredo. Hindi ko akalaing magagawa ko. Naiyak na sabi ni Gemma. Napangiti naman si Fredo. Honestly, pinahanga mo rin ako, Gemma. Hindi ko rin akalain na magagawa mo yan. Naipagmalaki rin ako sa harap ng dati mong nobyo. Habang nagsasalita pa si Fredo ay bigla na siyang hinalikan ni Gemma sa kanyang labi. Ikinabigla naman ito ng lalaki. Pero kalaunay ginantihan niya rin ito ng halik. Itinuloy nila ang kanilang kasabikan sa bahay ni Fredo. Tila sabik na nga ang dalawa sa isa't isa. Wala na silang pakialam sa sasabihin ng iba. Hindi lamang katawan ng isa't isa ang kanilang inangkin, bagkus sa yung buong gabing yon ay hindi nila pinagdamot sa kanilang mga sarili at tuluyan na may nangyari sa kanilang dalawa. Kasabay ng lamig ng gabing yon ang kanilang mainit na pagmamahalan. At tila nga nabunutan na sila ng tinik sa kanilang mga dibdib nang parehas na silang makalaya sa kanilang masasamang karanasan sa pag-ibig sa kanilang nakaraan. Wala na ang ibang mahalaga sa kanila ngayon kundi ang kasiguraduhan na hindi na nila muli iyon babalikan dahil kontento at kampante na sila sa piling ng isa't isa. Maraming ang nawala kay Gemma. Dangal, ari-arian, at maging pagtitiwala sa pag-ibig. Ngunit sa kabila noon, ay pinalitan naman niyo ng Panginoon ng doble at triple pa at hindi niya hinayaang tuluyang malugmok sa kalungkutan si Gemma. At ganoon din naman si Fredo. Kaya ang tadhana ng gumawa ng paraan upang makilala at matagpuan nila ang isa't isa. At sa pamamagitan ng sakit na nararamdaman nila noon ay kusang nagtagpo ang dalawang puso. Nagising sila sa piling ng bawat isa. Tila nga isang magandang umaga yon at bagong simula at pag-asa sa kanilang dalawa. Umangat ang tingin si Gemma kay Fredo na kasalukuyan namang nakatitig din sa kanya. Good morning. Nakangiting bati ni Gemma kay Fredo. Good morning, my queen. How's your sleep? Maginoong sagot naman ni Fredo kay Gemma. Eto, parang ayaw ko pang bumangon. Dito na lang ako sa tabi mo. Sabi ni Gemma tsaka muling pumikit at dinamang pagkakahiga sa matipunong dibdib ni Fredo. At sino may sabing aalis ka pa rito? You'll stay here. Dito ka natitira, Gemma. Muli namang napaangat ang tingin si Gemma kay Fredo. Fredo? I love you, Gemma.
Let's make this relationship official. Ngayon alam kong handang-handa na ang puso ko. Mahal na mahal kita. At ayoko na mawalay pa sa piling mo. Hindi ako mapakali kapag wala ka sa tabi ko. At kahit mawaglit ka ng ilang oras, hinahanap na kaagad kita. You are free from pain now, Gemma. At sisiguraduhin kong hindi mo na ulit mararanasan ang sakit na naramdaman mo sa past relationship mo. Ibabalik ko sa'yong nawala sa'yo. Doble pa sa inaasahan mo. Deserve mong sumaya, Gemma. Napakabuti ng puso mo at tanging sa'yo ko lamang nakita yon. Hayaan mo akong mahalin ka at iparamdam pa ang mga bagay na hindi ko na naipaparamdam sa'yo. Ikaw lang gusto kong kasalo sa pagkain ng cakes and seafoods. Ikaw lang gusto kong isakay sa aking sasakyan. At sa tingin ko, ikaw rin ang gusto kong mapangasawa at makasama sa habang buhay. Bumangon si Gemma tumitig sa mga mata ng lalaki. Mahal na mahal din kita, Fredo. Maraming salamat sa pagmamahal mo. Sa lahat ng aking pagod, ikaw ang naging pahinga ko. Sa lahat ng mga maling nangyari sa buhay ko, ikaw lamang nag-iisang tama. At ngayon masasabi kong, hindi ako buo nang nakilala mo ako. Dahil ikaw mismo ang pumuno sa kulang sa piraso ng puso ko. At handa na akong ibigay ang sarili ko sa'yo. Ang buong buhay at pagmamahal ko. Handa ako nang iwan ang nakaraan at magsimula muli kasama ka, Fredo. Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Mahal na mahal kita. At handa ako rin salubungin at harapin ang bukas na kasama ka. Hindi kalaunay na ipakilala na rin ni Fredo si Gemma sa kanyang mga magulang. At tanggap naman nila ang naging pagmamahalan ng dalawa dahil batid nila ang pinagdaanan ni Fredo ng pagtaksila ni na Brenda at ang kanyang kapatid. Hindi rin naman nagkatuluyan ang dalawa dahil hindi na kailan pa matanggap ng mga magulang ni Fredo ang ganong klaseng babae. Mayaman nga't edukada, pero ang pag-uugali naman ay masahol pa sa nauulol na aso. Kaya sinuportahan na lang nilang gusto ng kanilang anak at hindi na tumutol pa. Isa pa ay nasa tamang edad na rin naman si Fredo para magdesisyon para sa kanyang sarili kung kanino titibok ang puso at kung sino ang iibigin nito. Hindi naman makapaniwala si Gemma na may magmamahal pa sa kanya sa kabila ng layo ng agwat nila sa buhay. Doon niya nasabing, pwede palang mangyari yon at hindi sa panaginip lamang o sa mga napapanood sa mga pelikula. Posible rin palang umibig ang isang mayaman sa isang mahirap. Hindi nagtagal ay naikasal na rin ang dalawa at nagkaroon na rin ng cute na supling na pinangalan nilang Jacob. Hindi na rin sila ginambala pa ni Brenda, kaya namuhay na sila ng tahimik at mapayapa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!